ng iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhati. Magsiupo na po tayo. Salamat sa... Ako nga po pala si Pastor Efren Amurada. Ako po ay naging member ng Jesus is Lord Global Ministry since 1991. At dyan ako lumago. Well, on behalf of siyempre yung aking mga mentor, Tatay Bishop, Pastor Rod, isa, Pastor Leo, Pastor Rene Forbes, isa rin sa aking mentor. At mula nung nakilala ko ang Panginoon, 1991, I never absent sa gawain. Kasi yun yung hunger na binigay sa akin ng Lord because of His presence. Every day, hindi ako lalabas sa kwarto ko na hindi ako nakabasa ng Word of God. And even up to this presence, yan po yung buhay ko. At siguro, ang ating team ay Seeking God's Presence. At gusto kong exhort natin naman ngayon ang Holy Spirit. Ang presence ng Holy Spirit ay isa ito sa pinakamahalagang Spirit. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 3, verse 9, the ministry of the Holy Spirit, verse 8, it is the ministry of the Holy Spirit that more glorious. But if the ministry of condemnation has glory, sabihin sa verse 9, the ministry of righteousness is much more exceed in glory. Kaya the Holy Spirit is the preacher of righteousness. So, suportahan din ito ng John chapter 16, verse 7 to 8. He came here to convict sin, to convict righteousness. Kaya sa buhay natin, ay dapat ay talagang mamuhay tayo ng matuwid. Amen? Although we receive that righteousness to our Lord Jesus Christ freely, but that righteousness must be ipamuhay po natin dahil ito ang conviction ng Holy Spirit. Even His presence, the presence of God in His throne, righteousness and justice is the foundation of His throne. Amen? Kaya, kung ready na po tayo, tayo muna ay manalangin. Let's pray. Ating purihin muna at palakpakan ng ating Panginoon. Let's welcome the mighty presence of the Holy Spirit. Lord, we welcome your very presence. Ikaw ay nasa itaas, kami nasa ibaba, Panginoon. We humble ourselves. Dapat kami, Panginoon, ay nakatingala lagi sa inyo. Lord, sanctify us. Prepare our soul. At ano man ang nakita mo sa buhay namin, continue to purify and sanctify your people. Hugasan at linisin niyo kami, we may ask the blood of our Lord Jesus Christ ready to wash our sins. Kung mayroon man kayong nakita, patawad po, Panginoon. At lalo po, Lord, sa aking buhay, use me for your glory. Kayo po ang may taas, Holy Spirit. Dahil kayo ang binigay ng aming Panginoong Jesus nung bago siya umakyat. The Bible and the Holy Spirit ang binigay niya sa amin. Kaya dito kami, Panginoon, mamuhay lagi, O Diyos. Salamat sa tima, Panginoon, ng Seeking God's Presence. At allow me, O God, Lord, to preach those experiences, O God, na pinagkatiwala, na naranasan ko sa presensya mo, O God, Lord. Salamat po, aming Ama, Holy Spirit. Take your turn. Thank you. That now ako'y karapat-dapat na vessel mo sa oras na ito. Maraming salamat. All the praises and glory belongs to our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay? So magandang umaga sa bawat isa. Alam niyo po, when we talk about the presence of the Lord,
The nearest na aking karanasan sa presence of the Lord, when we walk, lumalakad ako sa aisle na kasama ko sa taas. Hanggang sa taas, winnership ko, kami ay parang nag-uusap as a friend. Kaya I have so many experiences because of that presence. At mula noon, sinisik ko siya lagi every day hanggang sa kasalukuyan. Ang 3 o'clock, 4 o'clock tumigising na hindi ko pwedeng ipagpalit na hindi ko siya ma-worship, makausap. Kaya isa sa dahilan ko minsan, kaya gusto ko sana rin sa Don't Watch I, hindi ko pwedeng ipagpalit ang aking communion sa Holy Spirit. Okay? Sabi niya, Beloved brethren and intercessors, this message is not only to bring you basking in God's presence. Ang message na ito, hindi ko lang kayo dalhin sa, nandun lang tayo sa presence at nai-enjoy natin, mayroon may speaking in tongues. More than that, mga kapatid, enjoying an area of blessing, but to give you a breakthrough in your prayers and intercessions, and experience the manifestations of God's power. Are you ready? Amen. Are you ready? Amen. That's seeking God's presence. Kung gusto mong makaranas ng manifestation, you must to seek Him. Sabi nga kanina, ng prophetic word, if you seek Him with all of your heart, in Jeremiah 29 verse 13, siya ay magpapakilala sa atin. The title of this message, of course, Seeking God's Presence. Dito tayo talaga mag-focus. Napakagandang topic po ito, mga kapatid. Ito ay gusto kong topic and faith. These are the two things na gusto kong... sabi niya, it demands personal approach to God as a friend talking to his friend. Di ba pagkausap natin ang ating kaibigan? Sabi ng John 15 verse 14, if you keep my commandment, you are my friend indeed. Ang dami nag-claim that they are their friend. Hindi naman nila sinusunod ang command ni Jesus Christ. Dapat sa verse 15, He is our friend. Okay. Our text is in Psalms 105 verse 3 to 4. Sabi niya, glory in His holy name. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Verse 4, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Sa New King James, seek His face evermore. Talagang continuous ang pagsisik natin, mga kapatid. Yes, the Holy Spirit is in us, but we must to seek Him. Malalaman natin why. Sabi niya po dyan, okay. In this verse, emphasize what to seek. Seek His presence means indwelling. Seek the Lord means His personality. Seek His strength, His power. When you seek the Lord, He shows His power. In Jeremiah 16 verse 21, these things I cause you to know. My hand and my might. That you may know that I am the Lord. Kaya sabi ni Lord kay Moses, and God said to Moses, Moses, sabihin mo sa kanila, nagpakilala ko kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, as a God Almighty. But my name, Lord, hindi pa ako nagpapakilala sa kanila. Kaya mapalad tayo. Dahil nung dumating ang Panginoong Yesus, pinakilala niya kung sino siya. Hindi siya nagpakilala sa ating forefathers. Naka-prophecy yan kay Jeremiah 16 verse 21, the last verse. Kaya, yung strength niya. Okay. The theme of this message is, why? Sabi ko, Lord, bakit why? Nung una, sabi ko, how? Sabi ni Lord, no.
Why? Bakit ba why, Lord, ang tatalakayin namin? Why we seek His presence? Why seeking God's presence is very important. Ano ba? Bakit kailangan na hanapin natin ang presensya ng Diyos? Ito yung ating pag-aaralan. Dahil nandito po ang mensahe ng ating Panginoon. Okay? Kung tayo po ay ready na. Why seeking God's presence? Pupunta na tayo sa message of the Lord. Fasten your seatbelt, sabi nga sa Why we seek God's presence? It is indwelling. It is indwelling presence. Ito ay nananangan. Kaya kailangan natin isik sapagkat nananangan. Pero sabi naman ng John, nasa sa atin, but sabi dito in Isaiah 57 verse 15b, For thus says the Lord, high and lofty one, who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit. Kaya ang ating Panginoon, it's indwelling siya. Yes, alam natin na nasa atin, but nais kong explain sa inyo why He is indwelling. Okay, in this verse, the Lord revealed that His presence is indwelling in the high and holy place with Him who has a contrite and humble spirit. Nakita natin itong dalawang klaseng ito. Contrite means mapagsising puso. Hello? When we talk contrite, mapagsising puso. Nakakatakot kasi may nagtuturo na hindi na kayo na kailangan mag-repent. That is wrong. Tignan nyo ang Revelation. Sa chapter 2 and chapter 3, yung 7 churches, sabi ni Lord, yung dalawa ay yung 5 ay sabi niya, repent! Kung hindi kayo magre-repent, kukunin ko ang aking ilawan sa inyo. It needs a repentance, contrite heart, and a humble spirit. Isa sa dahilan bakit hindi makadwell ang ating Panginoon ay pride, mataas, kailangan natin magpakumbaba, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor, Pastor, paano ba kita kipakilala? Sabihin mo lang, servant ng Panginoon, that's all. Amen? Yan lang ang gusto ko pag-ilala. Kasi sabi ni John chapter 3 verse 30, I must be decreased, that He must be increased. Why seeking God's presence? It is indwelling. Number 1, letter A, the sanctity of purification. He is a holy God. Kailangan niya ng purify. Puro, malinis. Hindi mo pwede ma-indwell ang Panginoon sa maruruming bagay. Kahit anong gawin mo, mga kapatid. Kahit anong claim mo. It is ang sanctity, ang blessedness of purification. Every day is our sanctification. It is a process. Amen? Kaya the Lord cannot dwell in you kapag ikaw ay hindi ka sanctified. Letter number 1, a contrite and humble spirit. Sabi niya, repentant heart. In John 1, verse 8 to 10, ewan ko nung nakikita nyo ito. If you say that you are not sin, you deceive yourself and you are not in the truth. Verse 9, kabisado nyo na. That if you confess, kaya nandun sa pagitan ang confession. Kaya kung ikaw ay sinabi mo na ayaw mong mag-repent, sinungaling ka, sabi ni John. Sino sa inyo na nakakilala ngayon ay wala na yung kanyang buhay na dati? Process yan, mga kapatid. But we need repentance. God has given us to confess our sin because He is just and faithful to cleanse us and forgive us on all our unrighteousness.
Even in Romans 2 verse 4 and 5, ito ang napakaganda po ito. Sabi niya, or do you despise the goodness of God, not knowing that the goodness of God lead you to repentance? Dapat yung kabutihan ng Diyos, ito nga ang magbibigay sa atin para magrepent eh. But accordance with your hardness and impenitent of heart, alam mo yung impenitent, hindi mapagsising puso, matigas ang puso, you are treasuring yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of our Lord Jesus Christ. Pag hindi ka daw nagre-repent, you are treasuring yourself in the day of judgment. Verse 6, who will render to each one according to his deeds? Verse 7, eternal life to those who by patient continuance in doing good, that is those then eternal life. We need a repentant heart. Sa palagay mo, hindi ka nagkakasala? Sa verse 10, mas matindi ang verse 10. If you say that you are not sinning, kanina sin. Ngayon sinning, S-I-N-N-E-D. Ano ang ibig sabihin sa grammar yon? Nagkakasala sa Tagalog. Sabi niya, sinasabi mo na sinungaling ang Diyos. Pag hindi ka na nagkakasala, sinungaling ang Diyos. Why? Binag-aral. 1 John chapter 3 verse 9, yun tinatanggap nila. Hindi ka na magkakasala. Alam mo kung bakit hindi ka magkasala? Because you are practicing righteousness in the sight of God. Verse 7 and verse 10. Kailangan ang pagbabasa ng Bible ay hindi isa-isa pulot-pulot. Kaya hindi natin nakikita yung context, pinupulot lang. That is wrong. Dapat ang buong Bible makita mo. Bigyan ko kayo ng isang illustration. Mayroong 4 na bulag. Gusto daw nila makita ang elepante, malaman. Bulag sila eh. Hinatak yung isa. Halika, nahipo yung tiyan, ang elepante pala ay parang drum. Hinatak naman yung isa. Nahipo yung tainga, ang elepante pala ay parang pamaypay. Hinatak na naman yung isa. Nakita niya yung paa niya, ang elepante ay parang poste. Dumating yung isa, nakita niya may butas parang hose ang elepante. Dahil sila ay pulot-pulot, hindi nila nakita ang kabuuan ng elepante. The same to those people na nangangaral sa Bible, pinupulot-pulot lang nila. Nakita nila na si Jesus ay tao, hindi nila nakita na siya ay Diyos. Kaya tao ang pinipreach nila. But we believe that Jesus Christ is the Son of the living God and He is God Himself. Amen? Amen. Repentant heart, mga kapatid. We need to repent. Napakayaman ang grace ng Panginoon. Kaya nga ang grace, yung tinuturo natin, Tate Bishop, ang yaman niya. Mayroon kang pagkakataon. Ang law, batuhin ka kaagad. Judgment kaagad. Ang grace, mahaba ang judgment. Habang buhay ka. Amen? Sanctification of purification is the seeking of God's presence is His indwelling presence, humble spirit. In Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, that in lowliness of mind, let esteem other better than yourself. Kung sino man ang kaharap mo, kapatid, lahat mas mataas siya kaysa sa iyo lagi. Philippians 2 verse 3. Let esteem other better than yourself. Ganun ang humbleness. Doon mo makikita ang humbleness. And in verse 5, sabi niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, taking the form of a servant. Bino mo ang God. Hindi niya inari na Diyos siya. Anong pinili niya? Pinakamababa na posisyon. And being found in appearance, He humbled Himself and became obedient into the point of death. Even the death of the cross. Therefore, God has highly exalted Him and given Him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of God of the Father.
You cannot use the name of Jesus if you are not humble and obedient. Hello? Hindi mo kaya magamit ang pangalan ni Jesus Christ powerful if you are not humble. Why? Kaya nga sabi ni John the Baptist, ako'y bumaba pa rin. Kasi pag tumaas ka, bababa si Jesus automatic. Hindi na kailangan pang ano yun. It needs a humble. That is sanctity of purification. Next. Offer your bodies. And Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Living sacrifice. In the Old Testament, pag naghahandog sila, pinapatay. Today, living sacrifice. Ano ibig sabihin dito ni Lord? If you gusto mo ma-indwell ang Panginoon, sa araw-araw ng buhay mo is a sacrificial living. Hindi lamang nasa church ka, paglabas mo lalo na, doon makikita kung sino ka. Amen? That is a living sacrifice. Offer your bodies. Body, soul, and spirit. We need to offer this. Lalo na ang soul natin. Nandyan yung heart. The wicked things in the part of man is a heart. Sabi ng Jeremiah 17 verse 9 and 10. We need to offer our bodies. How? Why? Living sacrifice, Romans 12 verse 1. Number 2, perfecting holiness. If you do not offer your bodies as a living sacrifice, you will not perfect holiness in the sight of God. Sabi ng 2 Corinthians 7 verse 1, therefore, having these promises, beloved, sabi ni Paul, let us cleanse ourselves in all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. May part tayo. Sabi ni Paul, let us cleanse. How to cleanse ourselves? Halimbawa, nakikita mo na mali ginagawa mo, huwag mo nang gawin. Amen? Ang gawin mo yung tama. That is offering. That is offering our bodies. Holiness is not, we are not, hindi yung hindi tayo nagkakamali. Holiness is we are living in the Word of God. Living in the commandment of God. That is perfection. Kaya sabi ni Lord nga, be perfect for I am perfect. Sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 48. Bakit command ito? Even in 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy for I am holy. Why? It is a command. We need to do this. Pero, Pastor, hindi ko ginagawa ito para ako'y ma-save. I am already saved. Dahil yung aking tinanggap na holiness and righteousness, makikita na ng tao. Sa palagay nyo kaya, nakakilala ako, kino-confess ko, nakikita nyo pa rin ako doon sa inuman? Do you think maniniwala kayo? Pangalawa, naniwala ba kayo na hindi tayo nagkakamali? Pwede pa tayong magkamali. Ganun po ang grace. The grace is stricto. Pwede ako, kasi yung grace, pinag-aaralan ko rin yung grace at saka law. Yung law, kailangan may 2 or 3 to testify. Tama? Sabi ng Hebrew chapter 10 verse 28, 2 or 3 to testify, babatuhin ka na. Kaya pwede kang magtago. Hanggat hindi ka nakikita, nakagawa mo kung anong gusto mo sa law. Pero pagdating sa grace, stricto siya. Bakit? Ang judge ay si Lord. Siya yung nakakakita sa atin. Kaya sabi niya,
Pag nakita mo yung babae at pinagnasahan mo, nangalunya ka na, hindi ka ba ako nakikipag-ano, nangalunya na ako, ganun ka stricto. Hello? Pero yung law, kailangan mo pang makipag-mingle. Pupuntahan mo gabi-gabi kung gusto mo. Yun. Eh ito, mata pa lang ano ka na eh. Teaching ni Lord Jesus Christ yan. Kailan nag-start ang teaching ng ating Panginoon Jesus? Matthew chapter 5. From verse 3 hanggang chapter 7. Chapter 8, dito na niya sinupervise kung paano ang ministry. Pagdating sa chapter 8 and 9, chapter 10, hinayo na. Pinahayo na niya. Ang ganda nga. Okay. Ang ganda nga ng pagtuturo ng ating Panginoon. Lahat na ng matutunan natin. Blessed, 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 blessed. Napakaraming blessed. Sa tingin natin mahirap, but God ang gagawa sa ating buhay. Living in righteousness. Actually, nasira kasi yung aming computer. Huwag niyong ilagay yung 1 John 3:7. Although tama din yan. Sabi ni Lord, itong ilagay mong text. 2 Corinthians chapter 3, verse 8 and 9. Sabi niya doon, the ministry of the Holy Spirit is more glorious, but if the ministry of condemnation, sabi niya sa verse 9, had glory, the ministry of righteousness much more glorious. Ministry po ito, mga kapatid. Although, hindi mo rin magawa itong righteousness na ito without taking first to Jesus, then, kung ano yung natutunan mo, yun yung ipamuhay mo, and that is righteousness. The root word of righteousness is right. Ano man right, yan yung righteous living. Kaya maraming mga may sakit dahil ibang, hindi sila maingat sa kinakain niya, hindi right ang kinakain niya. They are not living in a righteous way. Mga kapatid, I thank the Lord. 1991 nung makilala ko, I never see hospital. Nahilo, never. Because, talaga sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Na ang lahat ng tinuturo mo sa akin ay may pamuhay ko. Dahil yun ang kailangan natin. Living in righteousness. Ano? Ini-edit, okay. Oo, isave mo nga kasi nasira yung aming 2 Corinthians 3, 8 and 9. Yan ay, dyan yun makikita ang law at saka ang grace. In righteousness, grace. Matuwid na pamumuhay. Right living. Alam nyo, mayroon nga tayong pastor sa Jeddah. Isang araw ay nagtuturo ako ng producer. Ano siya, desperado na yung pastor natin na ito. Ayaw kong bigkasin ng pangalan. Nadalo siya sa producer sa Outreach 1 noon. Talagang meron siyang sasakyan kasi dinonate niya. Nung na-donate niya sasakyan niya, wala na po, bisikleta na lang. Sabi ng ni Devil daw, nasaan yung Diyos mo? Oo nga naman. Talagang araw at gabi tinutorture daw siya. Hindi siya makapalag. Hanggang sa napunta siya sa pagtuturo ko, it is about faith. Itinatid ko siya, sabi ko sa kanya, Pastor, tapos nung habang nag-aalad kami, may binabiyahe kong ganon, Pastor, paki-explain mo nga ang righteousness. Ang dami na nagpe-preach, pero parang hindi pa ako, sabi niya, righteousness is root word right. Ano mang right? Hindi lahat ng mabuti ay tama. Ulitin ko, hindi lahat ng mabuti ay tama. Mabuti ng matulog, kung hindi ka naman, tulog ka naman ng tulog. Mabuti ang kumain, kung kain ka naman ng kain. Ano mangyayari sa buhay mo? Hindi na right. Oo nga, tulog ka ng tulog. Wala ka ng panahon sa Panginoon. Useless. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, kulang lagi ang tulog ko in a medical
aspect ha. Bawal yun. Mula nakilala ko si Lord, bawal yun hanggang ngayon. Ay, hindi ko pa naranasan nahilo. Kanina na naman, gumising ko last stress. But my body is healthy. Why? Because of that presence, indwelling presence of God. Nakapasting nga ako kahapon eh. Sabi ni Pastor, maglalaba ka pa? Oo, malakas pa. Nandyan ang presence ng God. Yan yung aking faith, believe yun ha. That is God's presence. Living in righteousness. Why? Because Jesus is a righteous judge. In Hebrews chapter 1, verse 8 and 9, sabi niya, unto the Son, He says, sino yung nagsasabi nun? The Father. Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, ang Ama nagsabi, kinapuputan mo ang kasamaan at karumihan, katwiran ang iyong kinalulugdan. Sino nagsasabi doon? Ang Ama sa kanyang anak. Isinare ko nga ito sa mga hindi naniwala kay Jesus Christ. Ama na mismo ang nagsasalita na si Jesus is God. Tingnan nyo, ilang beses niyang sinabi na God siya doon. Unto the Son, He says, your throne, O God. Actually, chapter 1 ng Hebrew. Dapat, kabisaan nyo, chapter 1 ng Hebrew, hanggang 14. Makikita nyo kung sino si Jesus dyan. Amen? Righteousness is the habitation of Jesus Christ. Subukan mo hindi magbuhay. Meron akong kilala nga eh. Righteous daw siya. Pagkatapos mura ng mura, mura dito, mura doon, away dito, away doon. Wow! Sabi nga ni James chapter 2, I think sa verse 19, show your faith without works, and I show my faith with works. Hello? Pakita mo yung faith mo na Christian ka. Christian ka kung saan ka pupunta, kung ano pinagagawa mo. O di mali, ang nakita. Amen? That is righteousness. We must to live. Yung verse kanina, 1 John chapter 3, verse 7, sabi niya, my little children, sabi ni John, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous in the sight of God. Sino na ang righteous ngayon? Who are those people who are practicing righteousness? Amen? Sa verse 10 ng 1 John 3:10, dito nyo na makikilala, sabi niya, ang anak ng dyablo at ang anak ng Diyos. Whoever practice righteousness is anak ng Diyos. Practice. Ano ba ibig sabihin ng practice? Ipamuhay mo. Amen? And that is sanctity of purification. A contrite and humble spirit, offer your bodies. It is indwelling presence. Diyan nananangan ang Diyos sa mga taong ganyan ang pangabuhay. Makita nyo ang buhay ng mga yan, iba ang galaw ng Diyos sa kanila. Hello? Kasi papakita naman ni Lord yan sa reality. Amen? Lahat naman tayo anak ng Diyos, amen? Sabi nga sa akin yung mga kapatiran ko minsan, Pastor, di ba anak din kami ng Diyos? Eh, ba't di namin maranasan yung... Oo nga naman, ang ganda ng tanong. Kaya dyan nyo natin makikita, ang reality, anak tayo ng Panginoon, mayroon dapat tayong matutunan. Amen? Okay, next. Pumapalya ito. Tulungan mo nga. Ayan. Why seeking God's presence? Pangalawa na tayo. Next. Number 2 points. It is fellowship intimacy. Ang presence ni Lord, mga kapatid, fellowship. At bubuin mo ang intimacy. Hindi pwede na gusto mo na pupunta, alis ka, hindi ganun ang fellowship. Amen?
Marami ang pumasala dito. Wala silang panahon sa hari. Pero sa kingdom, ang dami nilang ginagawa. They have no fellowship, intimacy to the Lord. Sige, Brad, next. In Genesis 12, next, verse 7 to 8. Tingnan niyo po ito, verse 7. Then the Lord appeared to Abram and said, to your descendant I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. Verse 8, B. Then he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Anong makita natin dito? Next. In these verses, the Lord demands an intimate personal fellowship to Abraham. And the same to us also, mga kapatid. Mga mananampalataya po, this 20th century, we must to have a fellowship either sa Panginoon. Kailangan natin ito. Amen? Gusto niya makipag-ugnayan. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, mula nakilala ko si Lord 1991, every day. Sabihin ko nga, ang testimony ko, nung mga early Christian ko, sa isang linggo, may 2 days or 1 day, nagbabasa ako na walang tulugan. Papasok sa trabaho. Hello? Pag uwi ko, ano talaga ng kaaway? Pag overtime ka pa, dahil broken time, hindi ka makakauwi. But I have that strength. I never naranasan na ako'y nahilo o nanuman. Dahil araw-araw hanggang ngayon, nakikipag-fellowship ako sa presence of the Holy Spirit. Next. Fellowship is building an altar to the Lord. Mga kapatid, kung gusto mo ma-fellowship, hindi dito sa church, hindi sa gathering ng marami. Build an altar. Sabi ko nga kay Lord, dito lang kita, ang altar ko doon sa bahay, doon sa may kusina, minsan doon sa silong ng mangga, sa SM, pero doon nakakarinig ako ng boses ng Diyos. Nalala nyo nung nakupit kami 2021? Walang na-hospital. Walang na-quarantine. Why? When I dwell in the presence of the Lord, sabi ko, Lord, yung anak ko na babae, na lahat na, high fever, walang pangamoy, walang panlasa, hindi makatayo. Pag ikaw yung mga kapatid, saan mo dodalhin ito? Pag wala kang faith sa Panginoon, takbo, sinugurado ko, hindi ba sama yun? But the Lord, sabi ko, Lord, wala akong pambayad. Lahat kami ikaw-quarantine. Dahil yun ang protocol ng natural, amen? Pag nasa natural tayo, we are subject to the law. Kailangan mong gawin yun. Then, di ba, worship namin ni Pastor Susan, almost 2 hours nagwo-worship kami sa silong ng mangga. Habang hawak ko yung gitara, sabi ni Pastor Susan, anong gagawin natin? Sandali lang. Naghihintay na ako, Lord. Anong gagawin ko, Lord? Dahil nag-fellowship ako, ang word ko ay Psalms 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, and I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I will trust. Surely He will deliver you from the snare of fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. Lord, please talk to me. Sabi ni Lord, then the voice came. Ganon ang fellowship. Touch them. Inulit niya. Touch them. Binitawan ko yung gitara, sabi ni Pastor, saan ka pupunta? May instruction. Pagpunta ko doon, hindi ako nag-ano ng mass. Tinouch ko lang. After 5 minutes, bumangon yung anak ko. Mga kapatid, bumangon, naligo, pumunta ng Star Mall, wala na yung nahawa! Sapagkat namatay because of the presence of God. Reality ito.
I'm not talking a knowledge. I am talking a fact. Fact. Walang medical. Nagpunta sila sa Star Mall, wala nang nahawa. Lahat na kami gumaling. Amen. Why? He who dwells. Fellowship, intimacy is dwelling in His presence. Amen. Next. Okay. Letter A. Tatlo lang na slide ito na kumplituhin nyo kung gusto nyong kamerahin. God demands personal fellowship. Mga batid, fellowship intimacy, kailan personal? Mas magbilalaan kayo ng altar nyo sa Panginoon in a personal way. Maglagay kayo ng time. Alam niyo ang the best time na binibigay ang ibibigay natin? Yung para sa iyo. Sabi yung Haring David, I will not offer anything that cost me nothing. Di ba 8 hours yung atin? Doon ka kukuha, makikita mo. Ang hirap kunin yun, no? Pero yung sobra mo, madaling ibigay. Halimbawa, gumising ka na, ay, Lord, dito na tayo. The best offering is yung yung galing sa iyo. That is God demand personal fellowship. Personal in touch to God. Pag mayroon kang personal fellowship, kinakausap ang Panginoon, may touch. The touch of God, not only ma-feel mo, but talagang malaman mo, kapatid, that the Lord is touching you, embracing you. Makikita mo, aagos na lang ang luha mo. Isa sa nakikita ko lagi pag nag-ano ako, mga kapatid, I see the lips of the Lord kissing me. Nakikita ko yan. Pulang-pula. Pag binigit ko gano'n, the Lord kissing me. Talaga makita mo yung lips na pulang. Sa akin yun, nakikita ko yun. Pag nakita ko yun, sabi ko, Lord, salamat. I have now touched with you. Kaya sabi niya, ano mo na nga lang? Personal in touch with God. Sabi niya in Luke 16, tignan niyo si Lord, ha? Si Lord Jesus Christ, sa Luke 5:16, siya yung ating Panginoon na, anong ginagawa niya? He withdrew himself to the crowd. Kung basahin niyo yan, he withdrew. Lumalayo siya sa maraming tao at gusto niya makipag-fellowship sa kanyang Ama. Ito yung nagbigay sa akin ng breakthrough nung nagtanong ako, Lord, ano ba ang ginagawa mo? Bakit pagka nandun ka sa presence ng iyong Ama, pagdating mo doon sa kapatagan, puro miracles ang nagagawa mo. Sinaliksik ko talaga ang gospel. Talaga ilang bisis ko na inulit-ulit na nabasa ang gospel. Nakita ko, he withdrew sa Luke 5:16. Nananalangin siya lagi with the Father. Eh sa atin, pag di natin ginawa ito, mga kapatid, you cannot experience the presence of God. Doon tayo, personal prayer life in Mark 1:35. Sa Mark 1:35, ganoon din ang Panginoon. Naghahanap siya ng solitary place. Ay, hindi, punta ako sa prayer meeting. Maganda yun. Pero mayroong dapat fellowship personal to the Lord. Doon mo kayo makikita ang in touch. Yung para kayo ano ba kaya pagka marami tayong tao, nagsisiksikan, yun, talagang maramdaman mo. At malaman mo. That is personal. Diyan ka na yun ngayon manalangin. I will give you an example. Ayaw ko kung maalala pa ni Pastor Rod dito noon. Nasa outreach 3 kami noon. Tingnan niyo mga kapatid. Kwentuhan ko kayo, pinalala sa akin ni Lord about this. Outreach 3 kami noon, umuulan pa noon eh. Nag-worship kami, the presence of God talagang awesome. Hindi mo talagang may tanggi. Why? Kapag tayo umawit kasi talagang
the presence of God ay bumababa na. Then, natapos ang presence, salamat sapagkat ang GLGM talaga hindi ka agad close. Habang nakapikit akong ganon, nakarating na ako sa presence ng God. Sabi ni Lord sa akin, anong gusto mo? Liwanag eh. Sabi ko, Lord, pwede mo bang dalhin yung asawa ko na visit visa dito sa Saudi Arabia? Sabi ni Lord, pakuhanan mo ng passport. Ganun lang kasimple. May instruction. Tinawagan ko, kinabukasan si Pastor, kumuha ka ng passport mo. May pira ka pa ba? Mayroon pa. Sabi ko sa iyo, mga kapatid, ito na. Dito nyo makikita ang miracles. Nung i-apply ko ito sa aking amo, tinignan nyo yung ikama ko, labor. Ano sa palagay nyo? Hindi pwede. Sabi ng amo ko, hindi mo pwedeng makuha yung asawa mo sa pangalan mo. Ay, batas eh. Ay, nasa grace ako. Di ba pag nasa grace tayo, walang law. Hello? Eto na. In-apply. Di nagtatalo kami. Sa pangalan ko. Ang ganda naman ng offer niya eh. Pangalan ko na lang para wala tayong problema. Hindi, boss, yung pangalan ko. Eto na. Na-apply. Sige, i-apply nyo nga para makita niya. Unang application. Approve. Nandun yung Xerox copy ng aking ikama, ha? Pangalawang application, doon sa balad, alam niyo yung balad doon, sa yung may rotonda, nandun yung foreign affair. Diyan ka na madadali, sabi nila lahat. Hindi ako namumove sa kanilang mga sinasabi. I am just only move what I believe. Diyos ang nagsabi eh. In-apply ko, dala-dala ko. Nandun yung ikama ko, lahat. Yung palang mag-interview sa akin ay masok dito sa Pilipinas. Sabi niya, kabayan, approve! Yung asawa ko nakarating! Nasira ang batas ng Saudi! First time niya, di ba dapat mayroon ka pang ipakita na jawasat para kung sino yung ikukulong? Hindi na. Sabi ko lang ang prayer ko, Lord, pwede mo bang palabasin yung asawa ko na wala ng escort? Para siyang OFW na nagbakasyon. Sira ang law kapag tayo ay namumuhay. That is a personal. Nakarating yung asawa ko, libre lahat, libre ang pamasahe. Pag uwi niya, pinabaunan pa ng 3,000 riyal. Ito mo, para siyang OFW na nagbakasyon. Yan yung mga miracles. Miracles ay yung mga imposibleng bagay. Tapos sabi ng mga isang pastor, Pastor, paano mo ba nakuha yung asawa mo? Gagayahin daw niya. Mas mataas ang posisyon niya kasi technician. Hindi niya nakita ang asawa niya. Sabi niya, pumunta sa akin, Pastor, bakit nangyari yun sa iyo? Because God said. Sabi niya, kamot. Dahil mayroon akong personal fellowship. Prayer is a hearing. Okay, next. It's a hearing God's voice. In Ecclesiastes 5, verse 1 to 2. Sabi ng Ecclesiastes, walk prudently when you go into the house of the Lord. Draw near to hear rather than to sacrifice of fool. For they offer sacrifices not good, sabi niya doon. Do not be rash with your mouth, nor utter anything hastily with your heart, because God is in heaven and you on earth. Let your word be few. When you are in the presence of God, madalang ang pananalita. I say most Christian. Ganito mga Christian na, kadalasan, punta sa presence, salamat mo Lord, thank you for the prayer. Umalis. Sabi ni Lord, wala na, umalis na. Draw near to hear rather than a sacrifice of fool. Makinig. Ganun ako mga kapatid. Pag may problema na ako, wala akong gagawin, pupuntahan ko ang personal fellowship ko kay Panginoon, nakikinig lang ako kung ano instruction. 2020, yung anak kong bunso, 3 gabi. Sabi niya, madaling araw, Daddy, hindi ako makahinga. Meron akong, natatakot siya.
Unang gabi, pinag-pray ko na wala, tapos natulog. Kinabukasan, sumunod na gabi, ganun uli. Sumunod na gabi, ganun uli. Sabi ko, may problema ito. Tinawag ko ang buong pamilya ko. Sinik namin ang Lord. We worship Him. Sabi naman ng Psalm chapter 22 verse 3, He inhabits the praises of His people. We worship namin. Then, binigyan na kami ni Lord ng yung peace. Magaling na yan, sabi ko. Nung ipa-check up sa doktor, mayroon siyang rheumatic heart disease. Hindi makahinga yung bata. At natatakot. Hinahabol niya talaga paghinga niya. After ng prayer namin and claiming His word of the Lord, nagpalipas kami ng panibagong, ewan ko kung 1 week, pinakita namin uli, mas mataas ang espesyalista ng pagtitiin sa puso. Eto na, dahil mapayapa na, I know, it is already answered prayer. Yung anak ko, sabi nung doktor, umuwi na kayo, wala siya ng sakit. Alam niyo kung ipapadoktor namin, 2,500 noon, ang isang injection within 5 years. Gagastos ako ng I think may 300,000, Lord. Wala ako nito, pero may Diyos ako. Gumaling yung bata. Ngayon, 20 years old na siya. 2020, wala na. Napaka-healthy. Why? Nakikinig po. Yung prayer, yung personal fellowship natin. Next. Umaano ito? Pangalawa, it is fellowship intimacy, personal in touch to God. You live and walk with God. Alam niyo bang Genesis chapter 5 verse 20 to 24? Si Enoch, he walked with God. Alam niyo kung kailan? 365 years. This is equivalent of 1 year. There are 365 days in 1 year. Meaning to say, Enoch, lumalakad siya daily with the Lord. Hindi pang lumakad ng gusto niya, kung ayaw niya, wala na naman. Hindi ganun. Ang mayroong personal fellowship, you live and walk with God. Next. Walk in the light. In 1 John 1:6, if you say that you have fellowship to the Lord and live in darkness, you have no fellowship to God. Pag sinabi mo na mayroon kang fellowship sa Diyos at namumuhay ka ng sa dilim, wala kang dinadaya mo ang iyong sarili. At through fellowship, mga kapatid, lahat tayo ay walking in the light. Halimbawa, may grupo tayo. Walang true fellowship kung mayroon doon na hindi lumalakad ng kagaya ng lakad natin. Sinigurado ako, maano siya, malalaman niya yon. Ang true na fellowship, parehas na lumalakad sa liwanag. Next. Fourthly, children of God. In Philippians chapter 2, 14, 15, do all things without murmuring and disputing, that you may become blameless and harmless children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, to whom you will shine as a light to the world. Ganun pala ang magningning na liwanag sa mundo. Fourthly, child of God. Kasi mga kapatid, tayo'y binabantayan ng mga tao. Paglabas natin sa church, okay. Nasa loob tayo ng church, okay. Paano pag lumabas na tayo? Makikita pa kaya yung ating kalagayan doon sa labas? 2 Corinthians chapter 3, verse 2. You are the epistle written in our heart, known and read by all men. Binabasa tayo ng mga tao. Tayo yung sulat ng apostol ng Panginoon sa puso ng mga apostol. Sabi niya, not written in ink,
kundi written of through the Holy Spirit. Mamuhay tayo. Ang hirap. Pero dapat natin gawin. It is a command. Amen. Next. Number 3, God demands personal fellowship, personal in touch to God. You live and walk with God. Pangatlo, deeper connection in God's Word. Isa na dapat natin bigyan ng pansin, mga kapatid, yung lumalim tayo, may connection tayo sa salita ng Panginoon. Yan ang fellowship natin sa Ama. Amen? Kailangan lumalim tayo ng connection natin sa Word of God. Gaano ba na tayo kalalim sa salita ng Panginoon? Next. Your life dug in God's Word in Luke 6:46-48. Why call you me Lord, Lord, if you do not do the things that I say? Whoever comes to me and hears my saying and does them, I will show you whom he is like. He is like a man who built a house and laid a foundation and dug deep. And when the flood arose and the stream beat vehemently of that house, it will not shake him because it is founded on the rock. The Word of God. Ang buhay natin dapat founded in the Word of God. Nakabaon ang buhay mo sa salita ng Panginoon. Why? The Word of God, ito lamang ang mananatili. Luke 21:33, Matthew 24:35, Mark 13:31. Heavens and earth will pass away, but my word shall remain. Pag ang sa buhay mo ay nakabaon sa salita ng Panginoon, hindi ka masishake. Kahit anong balita pa dyan, you will never be shaken. Amen? Your life dug in God's Word. Next, saturate your life in God's Word. Mga batid, it is time to saturate our life in the Word of God. Saturate means, alam mo. Kung Matthew, Revelation, alam mo. Even Old Testament, alam mo. Para hindi tayo madaya. Kaya sabi ng Colossians 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom, admonishing one another in hymns and songs and spiritual songs. Amen? Let the Word of Christ. Alam niyo mga kapatid, ang Word ni Lord Jesus Christ, mula nung nandito siya na nangaral si Lord sa Matthew chapter 4, verse 17, when He said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Matthew chapter 3, verse 2, si John the Baptist, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Doon nag-start ang Word ni Jesus Christ. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 3, if anyone teaches otherwise and does not consent to the wholesome word, even the word of our Lord Jesus Christ, pag nangangaral ka daw, yung kabuuan ng word at yung word ni Jesus Christ and to the doctrine of godliness, these are the three things na ipangaral natin sa salita ng Diyos para lumalim ang mga tao na nakikinig. First, the whole word. Ano yung whole word? Pag i-preach mo ang love, huwag one-sided. Dahil may command din si Lord sa tao. Amen? Kaya nga yung aking kilala, ay mahal ako ng Panginoon, kahit anong gawin ko. Sige. Di wala siyang patotoo. Di pinupulaan siya ngayon. Mali eh. Isang side na love lang eh. When you preach Jesus loves you, dapat ituro mo rin na mahalin siya. Why? Pag hindi mo minahal ang Panginoong Hesus, 1 Corinthians 16 verse 22, pakasumpain ang hindi magmahal sa ating Panginoong Hesus. 1 Corinthians 16:22. Amen? Saturate your life to the Word of God. Amen? I-preach natin yung kabuuan ng love. I-preach natin yung kabuuan ng grace. I-preach natin yung kabuuan kung ano man ang ating ipipreach. Buo siya. Next. Why seeking God's presence? Number 3.
Number 1, ano yung number 1? It is indwelling presence. Number 2, it is intimacy. Number 3, it is power manifestation. Ito yung gusto ko na maranasan natin, mga kapatid. Nandun tayo sa presence of God, tapos hindi mangyari ito, imposible. I do not believe. There must be heaven. There must be fact that the presence of God is there. Amen? It is power manifestation. Expect manifestation kapag lundong ka sa presence ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Psalm 62 verse 5, for our expectation is from the Lord. Hindi tao, from the Lord. Next, in Psalms 105 verse 4a, yung ating text, kaya nandyan yung, next, seek the Lord on His strength. Yan yung ibig sabihin yan. We are not just only seeking His presence without manifestation. Are you ready? Do you believe? It is a matter of believing. Seek the Lord and His strength. Letter A. Experience God's real presence. Ba't maranasan natin? Next. The Spirit manifestation. Ito yung di natin alam niyo pa, ang seeking God's presence is the ministry of the Holy Spirit. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. The Holy Spirit will not manifest without power. Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you shall be my witnesses both in Judea and Jerusalem, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. There is always manifestation in the presence of God. Amen? Kaya pag may problema ako, hinahanap ko kaagad. And I know something has happened. Something will going to happen without a natural intervention. Because the Spirit manifestation. Next, the operation of His gifts. Pag nandiyan ang presence ng Holy Spirit, His gifts was operated. Ano yung 9 gifts ng Holy Spirit? Na-classify sa 3, the power gifts, the utterance gift, and the knowing gift. 3, naka-classify, kaya 9 siya. The power gifts are faith, working of miracles, amen, and gifts of healing. The knowing gifts, ano yon? Word of knowledge, word of wisdom, and the gifts of prophecy. Nandiyan lahat. Ang problema, these are the tools na binigay sa mga Christian, but we are not using it. Bigyan ko kayo ng isang experience ko sa operation ng word of knowledge, word of wisdom. Knowledge. Isang araw, nagwo-worship kami sa Outreach 8, 2007 yun. Sabi ni Lord sa akin, habang after ng worship, then the operation of word of knowledge came. Pag sinabing word of knowledge, i-reveal sa iyo ng Holy Spirit kung ano ang buhay ng tao yun. Hindi mo pinag-aralan ito. The Holy Spirit only reveal that. Kahit anong pag-aaral mo, kung hindi sa iyo bibigay ni Lord, hindi mo magagawa ito. Sabi ni Lord, may 2 dito, lalaki. Meron silang relationship, homosex. Pinapisay ko yun. Dahil alam ko, na si Lord nang galing nun eh. May 2 dito, 2 kayo, kapatid, lalaki. Ganito ang ginagawa nyo. Siyempre, hindi naman sila Friday yon, kinabukasan yun na. Pag uwi ko sa trabaho ng 12 o'clock, sinalubong na nila ako, Pastor, kami yon. Ngayon na-deliver na. Sila ngayon ay naglilingkod na uli. Without that manifestation, paano ko makilala ang buhay ng taong yun? If the Holy Spirit cannot reveal to me. Amen? Nagulat ako. Di ko akalain na nagawa nila yun. But the Lord revealed. Yan yung word of knowledge.
Kaya dapat nag-ooperate. Yung gift of faith. Ang daming tools natin, mga kapatid. We want to use this. Why? Sabi ng Panginoon ay, the manifestation of the Spirit is given to its one for the profit of all. It is for the profit of all. Hindi para sa akin. Kung sino man ang pinagbigyan, hindi para sa iyo yan. It is for the profit of all. Another, discerning of the Spirit. Isang araw, muwi ako, nung malapit na akong pabalik dito ng 2018. Galing ako sa isang lugar, pagparking ko, may dalawang kapatid, mayroong nagbabagahe, pare-pabagahe niya yung ano. Yung isa nakatingin ganon. Sabi ni Lord sa akin, may problema yung kapatid mo. Oh, sabi ni Lord, may problema. Ang ginawa ko, Brad, pwede bang ano ka ng tea? Ayun, dali-dali niya, hindi niya alam naman. Ano ko niya. Sasabihin ko na sa kanya. Sabi niya, Pastor, okay na yung tea natin. Ito na. Pag upo ko, gano'n, wow! Sabi niya, umiyak na. Di ba ka nagsasalita, umiiyak na. Pastor, ganito. Na-deliver. Because of discerning of the Spirit. And many things ay naranasan ko po. Hello. It is for us. According, in verse 11, but one God who distributing this to everyone according to His will. Hindi natin pwedeng pilitin ng Holy Spirit. But we can have to desire. Amen? Kaya lang madaanan natin yung first point, second point, para ipagkatiwala sa atin yan. Next, have faith in God. Eto, dito tayo talaga dapat. Kailangan natin ang faith, mga kapatid. Why? Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please God. Ang susunod na phrase, for he who come to God must believe that He is. Ano ibig sabihin? That He is God. Paniwalaan mo na siya ay Diyos. Ano ba ibig sabihin ng paniniwala na siya ay Diyos? Ay, Diyos yan, Pastor. Hindi ganun ibig kong sabihin. Sa John chapter 11, si Lazaro, ito yung Diyos bumangon, naagnas. Tama? Diyos siya Pahirapan natin sa Ezekiel 37. Buto na. Para humirap. Naging army of God. Diyos yun kasi Para mas mahirap, Genesis na. Let there be light. Wala ka nang makita. Yan yung God. Are you there? Amen. Yun yung Diyos. Ngayon, tanong ko, anong problema mo? Yun. Kung nagawa ni Lord yung tatlong example na yon, pahirap ng pahirap, yung Genesis 1 na wala ka nang makita. Creator na siya. Ngayon, anong problema mo ngayon? I challenge you. That is, have faith in God. Sabi ng Mark 11 verse 22 to 23, have faith in God. Verily I say unto you, whoever say to this mountain, be removed, and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says shall come to pass, he will have whatever he says. Ikaw ang mag-declare. In January, nagpunta ako ng Cavite para may dalawin akong kapatiran para i-follow up. Galing na abroad. Alam nyo nandito ako sa may Pitex. Alam nyo ang lagnat na, first time ko naranasan sa buhay ko, yung lagnat na nasa ilalim. Nagulat ako. Yung araw, giniginaw ako. Kapatid, hindi ko siya binigyan ng kinas out ko. Sabi ng body ko, nandyan pa. Pero sabi ng faith ko, is gone. Dahil sabi, pagka nag-pray tayo, kuminsan, inaalaw ni Lord na hindi ka agad mag-manifest. Dahil tignan natin kung saan mag-operate ang faith mo. Hanggang saan. Di pumunta ako doon.
Umuwi ako, napunta pa ako sa damay ng tatay ni Pastor Gary. Nag-preach pa ako. After ng preaching ko, nung mag-manifest na yung healing, umuwi ako totally healed. Without medication. Why? Inilalaban ko lagi ang grace ng Panginoon. Amen? Pero kailangan natin ano ang kailangan natin? Patience. Sabi na in James chapter 1, let patience work itself that you may be complete. Lacking nothing. Yung problema yung patience natin, mga kapatid eh. Kasi ang dali nga naman uminom eh. Tapos na. Sabi ko nga sa isang pastor, bakit kapag uminom ka, mapayapa ka na? Kasi nagtitiwala ka doon sa ininom mo. Tama? Eh bakit pag sa Word of God, hindi ka makapagpayapa? Alin ang mas tama? Yung Word of God o yung, ano pastor, ngayon ko lang na ano yan. Sabi nung isang pastor, nagtanong kasi, pastor, pag uminom ako, payapa na ako. Ang sarap na ng ano ko. Eh ba't pag sa Word of God next. Believe that God is God. Number 2, ito yung gusto kong ano. Next, the prayer of faith. Sabi ng James 5:14-15, is anyone among you sick? Ano sabi dyan? Ng Word of God, call for the doctor? Anong tatawagin daw? Call for the elders. That they may pray, anointing him with oil in the name of the Lord. Then the sick recover. Then the sick recover meaning process. Para lang tayo ay kung hanggang saan ang faith natin. The prayer of faith, ganun. May proseso yan, kapatid. Kaya tayo ay kailangan dumadaan tayo sa pagsubok. After the testing of that faith, magkikita mo. Hindi ka ipapahiya ng Word of God. Amen? Sabi ng Romans 10 verse 11, you will not be put to shame what you believe. Hello? Lalo na pag word ni Lord, call for the elders. One day, isang araw sa Saudi, tumutulo yung sipon ko, talagang hindi ko cash out ako ng cash out, hindi nag-ooperate. Sabi ko, Lord, inabot na ako ng hapon. Di ka ko makapag-concentrate sa trabaho. Talagang, alam niyo yung tulo talaga. Di, umuwi ako. Sinik ko si Lord kagad. Pinorship ko si Lord. Lord, bakit hindi makas out? Sabi ni Lord sa akin, tandaan niyo po itong sinabi ni Lord sa akin. Kasi sabi ni Lord, mayroon kang word ko na hindi mo pa pinamumuhay. Sige, ikaw lagi nagpipray. Pinaalala niya yan. Tama, dumating yung mga elders. Ali nga kayo, ipag-pray nyo nga ako. Nung pinag-pray, natuyo. Instantly. Hello? Nakakita na ba kayo ng pagpapagagaling na sa gamot na instant? Wala. Dadaan ka hanggang sa mag-operate yung, o kung sabi niya ng doktor ay isang banig mo muna bago mo maranasan. Kay Lord, it's just a few times. Gumaling ka agad, nawala. Ganun ang instant healing. Ang dami kong naranasan sa instant healing. That is a prayer of faith. Sabi ni Lord, hindi mo pa kasi, ipag-pray mo naman, sabihin mo, sila naman ang mag-pray sa iyo. Kung ano, Pastor, Lord, sabi ko, sorry, may word ako na hindi mo pa pinamumuhay. Mga kapatid, kung mayroon kayong problema, tawagin niyo yung mga elders. Hanggat maaari. Hindi ko sinasabi na mali ang intercession. First, hanapin niyo muna ang Diyos. Tingnan niyo, nung ako ay bigyan ni Lord ng sasakyan na brand new sa Jeddah. Sabi ni Lord sa akin, sa vision, dala-dala niya yung susi, bibigyan kita ng sasakyan. Kukuha ka muna ng lisensya mo. Dahil kukuha ng lisensya sa Jeddah, may 400 plus yung bayad mo yan eh. Sabi ko, Lord, wala naman akong pambayad. Hindi ko pinikwento sa tao.
Kay Lord lang ako nagpag-usap. Maya-maya may lumapit. Pastor, gusto mo bang kumuha ng lisensya? O, kita mo. Hindi ko nagsasabi ha, pero may lumapit na. Ito na yung 1,000, sa'yo na lahat yan. Dahil sa mga tuwin na, sabi ni Lord, bibigyan na kita ng sasakyan. Nangusap sa mga elders, ibili nyo si pastor ng nag-meeting sila, di ko naman sinasabi ha. Hindi ako nagpaparinig, ni ano man. Binil. Pastor, ano ba gusto mong sasakyan? Sige, mag-apply tayo. Nag-apply na sila. Kami nang bahala. Ang sabi nung isa, Pastor, ganito ako monthly, ako ang magbabayad lahat. Kami magbayad, wala kang problemahin dyan. Ito na, mga kapatid. Nung i-apply ko, pakita ko sa inyo. Nung i-apply ko, na-reject. Di ba dapat ikalat ko na ng prayer? Winnership ko na naman si Lord. Kinuha ko yung gitara ko. Lord, bakit na-reject? Sabi mo, bibigyan mo ako. Sabi ni Lord, i-cast out mo si Satan. Pinipigil niya. Kasi testimony yan. Kinas out ko 2 beses. Yung nag-reject sa akin, Mr. Efren, halika na sa showroom. Pumili ka ng gusto mo. Hindi na kailangan mag-pray pala. Cast out lang pala. Yun yung ibig sabihin ng kagandahan. Amen? Ang prayer of faith. Ganun po, mga kapatid. Ngayon, are you ready? Sabi niya, next, mayroon pa ba? Have faith in God. Magkaroon lang tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. God's presence is health. Ito yung gusto kong mga kapatid. Alam niyo kung bakit very healthy ang aking because of the presence of God. Sabihin ko sa inyo, hindi ko naranasan na mahilo. Yung nanghina, kahit anong pagod ko. Mag-basketball. Alam ni Pastor Susan, kulang sa tulog. Ito ang pinakamatindi. Kulang sa tulog. Why? God's presence is here. Romans 8 verse 11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies. Anong problema mo sa katawan mo ngayon? If the presence of God is here. Do you believe? Yan yung word ko. Hindi ko makalimutan yung word na yan. Nung nireveal sa akin ni Lord yan, hindi ko na makalimutan. Yung patay na body ni Jesus Christ, na nagdwell ang Holy Spirit, binuhay niya, sa buhay din natin, pag nagdwell ang Holy Spirit, may health. Hindi ko nga may explain eh. Saba talagang napaka-healthy, mga kapatid. Hindi ko naranasan, hihilo. Yung parang, hindi. Because of the presence. Experience God's real presence. God's presence is health. Do you believe? It's a matter of believing. Pinaniwala natin that we are righteous. Pinaniwala natin that we are everything and grace. Amen. What about this? Ano sabi ni Lord? By my stripe, Isaiah 53 verse 4 and 5, you are? Ano yun? Presence o past tense? Past tense. Ang tagal mo na palang gumaling eh. Ang gagawin lang ay, receive it. Mayroong problema. Hello? Naniwala ba kayo na ang Diyos ay Diyos? Oh, sino may problema? This message, di ba sabi ko kanina, sa introduction, I am not only bringing you, this message will not only bringing you basking in the presence of the God, but you will experience manifestation of the Holy Spirit. Hello? Are you there? Okay. Sige na, i-conclude natin at mamaya magano tayo. Brad, i-conclude muna. Next, conclusion na tayo. Beloved brethren and intercessors, we now understand that seeking God's presence is a lifestyle, daily habit to do and pursue. Because seeking God's presence, number 1, it is indwelling presence, number 2, it is fellowship intimacy, number 3,
It is power manifestation. Next, because in God's presence we receive clear revelations and instruction. Therefore, prayer is so easy and sure for answered as they are in the Lord. Palakpakan natin. Magsitayo tayo. Sino ang mayroong narinig niyo yung message? Hindi mag-pray na lang tayo o gusto niyo Sino mayroong? Challenge you. Hindi pwede na mag-pray, mag-message lang tayo, wala naman mangyayari. Di closing na lang. Hindi ako maniwala eh. Dahil ang dami ko nang nakikita na mga pagpipreach ko na may nangyayari eh. Do you think these are only words? 1 Corinthians chapter 4 verse 20. These are only words? In the kingdom of God, chapter 4 verse 20. but power! In the kingdom of God. Power. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. My preaching and my teaching is not the enticing word of human wisdom, but the demonstration of power and the Spirit. That your faith may not be in the wisdom of man, but in the power of God. Amen. Gusto nyo maranasan kam? And I invite ang ating mga tatay. Magpa-pray over tayo, mga kapatid. Nandyan, ano sabi kanina? The prayer of faith. Amen. Ewan ko. Lord, we are in your presence now. And you are God, Lord. Nakikita niyo, Panginoon, gusto namin maranasan. Mga batid, kahit nga lang hingin mo sa oras na ito sa presence ni Lord ang prayer request mo, He will answer you right now. Lord, fill your people. Sige, cater natin ang presence ni Lord. Mga kapatid, this is not, hindi tayo nandito lamang, madama lang natin. More than that, the Lord will give. Praise. More than that, the Lord Of your kingdom reign in us. Let the way of your glory. Let the way of your glory fall. will lift up Jesus. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Let the earth flow. Let the fruit of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow
Lord. Come on, Lord. Let the bloom of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, the weight of your glory fall. The weight of your glory. Tawagin ko ang ating mga elders. Tayo. Mag-minister tayo at napakarami ito. Don't hesitate to lay your hands. Mga tatay, ito po tayo. Mag-minister po tayo. Something is going to happen. Ano yung problema niya, mga kapatid? Even sickness and diseases. It must be happen. Oh, Rabba Santa, Rabba kasi. Sige. Pastor, ano? Ano kailangan mo ba? Pastor? Oh, Rabba. Rabba Santa. Oh, Rabba Santa, Rabba. I release that hunger and thirst in the name of Jesus. Say, God, your daily life. Receive it in the name of Jesus. Lord, bless this body from head to toe. I release in the name of Jesus. Let that anointing. Pastor. Saan? Father, in Jesus' name, back pain, I command you, get out right now in the name of Jesus and be healed. Pastor, believe, receive. Yuko mo nga, yumuko ka. Oh, sige, tayo. Tayo. Meron pa? Meron pa? In Jesus' name, sige. Sige na. Pus na. Meron pa? Wala na? It's gone. Thank you. We give you praise, Jesus. Ano sa'yo, Brad? The Lord said, God has not given us the spirit of fear, but a sound mind. In the name of Jesus, get out in this body right now. The Lord, receive a sound mind in the name of Jesus. Rabakasika Rabakasanta Rabak, Lord. Makataka Karabaya. Rabakasika Rabak. Thank you, Jesus. Father God, Mr. Dali, Panginoon Lord, ang kanyang asawa, Panginoon, nag-agree kami sa oras na ito. Father, thank you for your word, that if two of you agree concerning the things they had asked for, in Matthew 18 verse 19, Sister Dali, ang asawa mo ibabalik na. Believe it right now. Father, we ask ang kanyang asawa, Panginoon Lord, convict him right now. Thank you, O God, Lord, for the conviction. Jesus. Salamat. Father, Lord, receive it what you want. In the name of Jesus, Rabba Santa Rabakasika Rabakasanta. Rabakasika Rabaramakanta Rabakasanta. Receive. In the name of your healing, receive your healing right now. It's gone. It's gone in the name of Jesus. Salamat po. Believe it. Just believe in Jesus. Sino pa? Sino pa meron na? Yes, Lord. We ask and pray sa Kalyano pa inulugan, Lord. Tulungan niyo nga po kayo ni Pastora Sioni pa inulugan. In the name of Jesus, Lord, we have no power to bring them back, oh God, Lord. But you are our God, Lord. We pray right now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa karabayarasan na rabakas. Lord, I pray for that anointing, oh God, Lord. In Jesus' name,
Receive that anointing right now. Rabasanda rabakasi karabakan. Karabakasi karabayarasa. In the name of Jesus. Father, receive that wisdom. The wisdom that I have, I command to receive it right now. In the name of Jesus, even that healing. In Jesus' name, receive your healing right now. Receive, Pastor. Lord, fill him right now. From head to toe, in the name of Jesus. Let your presence, believe it. Just believe. Believe it. Believe you are already healed. In Jesus' name. Do you believe? Sabi ng Panginoon, lay hands. May the pardon and prostate, Panginoon, O God. Oh Lord, your presence, O God. In Jesus' name, Lord, I release Holy Spirit, dwell in His body, O God. Sharabasandarabakasika. In Jesus. Thank you, God. Thank you for that healing. Maraming salamat. Pastor, just believe. You are healed. Just believe. You are healed. In Jesus' name. Lord, langin ko si Pastor. Lord, let your anointing. The same anointing. The same anointing you receive. In the name of Jesus. Oh, Santa Carabakas. Even wisdom and knowledge. In the name of Jesus. Receive, Pastor, receive. You will minister your people. Oh, Santa Rabakas. Receive that you desire right now. In Jesus. Salamat po, Panginoon. Mr. Joanne, ano mo? Ano ang problema mo? Okay, salvation. Yung healing kanino? Father, in the name of Jesus. Lord, matuyo ka sa pangalan ng Jesus. Even calf, I command you to leave this body in Jesus. Receive it. Believe it. In Jesus' name. Father, kanyang mga kapatid, ugat, Lord. Kanyang kapatid na nakapag-asawa ng Muslim, Panginoon, Lord. Alam niyo, Panginoon, sabi niyo ng salita niyo sa 2 Corinthians chapter 14, O God, Lord, that na hindi po kami makipag-yoke, o chapter 6, verse 14, though God, we cannot yoke to unbeliever, O God, Lord, Father, we pray. Maganap po ang kalooban niyo sa kanyang pamilya, Panginoon, O God, yung kanyang kapatid, O God. Salamat po. We praise you and we glorify you. Maraming. Receive. Meron kayong langis, Pastor? Ay, nandun sa bag ko kay Pastor. Yung sa may electric fan rito. Saan galing daw?
Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong